Welcome back again sa ating panibagong episode na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hiling nyo sa dagat or hiling nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo kong muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys, hanggang patakip silim na yung dive natin. So balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kang updated sa mga itong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkarating ko dito sa spot guys, napakaganda naman itong dagat, napakalinaw. Napakaganda itong visibility ngayong araw na ito dito sa spot. Ito't napakalinaw, kitang-kita itong mga maliliit na isda. Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. Kasama Melster Fishing TV, subaybayan mo na. A couple of seconds ang pag-aantay dito guys. Eto, may nakita na akong isang target. Ang target ko sana dito is etong mga 51. Pero ayaw lumapit talaga sa akin. Buti na lang itong isang midnight snapper is lumapit ka agad. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Isang midnight snapper. Dito sa dive na to guys, nakita ako ng etong anduhaw. Lumahan sa amin kung tawagin ito. Paikot-ikot sila. Kaya kumuha na ako ng isa dito. Timingan lang talaga ang pag-target dito sa isdang ito. At ito yung naging pangalawang isda natin. Dito sa dive na to guys, galing na akong laot, pero doon sa laot is walang nagpapakita, wala kasing agos talaga. Kaya yung mga bait is nasa baba lang talaga, walang naghunt sa kanila. Kaya imbis na umuwi na lang tayo, is huli na lang tayo ng kung anong magpakita dito sa mababaw na area. Malalim na pumapadyak, sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tatyak. Pit-pit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Melster Fishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, tara't ating sisirin. Malawak na karagatan, lungkot mo'y papawiin. Kasama ang hangin, sumusubok sa atin. Lalim ng karagatan, ating tutuklasin. Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. Kasama Melster Fishing TV, baybayan mo na. Sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, tara't ating sisirin. Malawak na karagatan,
Makalipas ang 2 oras guys, wala pa rin tayo nahuhuling malalaking isda. Dito lang kasi ako nagda-dive sa mababaw na area. At dito sa dive na to, nakakita ako ng grupo ng unicorn. Yung original na unicorn. May local kasing unicorn. Ito daw, yung original, sabi ng mga local dito na namamana din. Ito, ang dami nila. Kaya antay tayo dito kung lalapit talaga etong mga unicorn na to. Suyahan naman ito kung tawagin dito sa amin, etong ganitong isda. Kasi daw may sungay, kaya tinawag na suyahan. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Eto, paikot-ikot lang etong mga unicorn na ito. Ayaw lumapit talaga ng lubusan para makatira ako. Nahihiya pa siguro ito sa poging ito dito sa ilalim ng karagatan. Eto, naglalaro lang talaga dyan sa unhan. At dito, paubos na talaga yung hangin ko dito. Medyo matagal na ako dito sa ilalim. Kaya, tinry kong linapitan etong isa. Pero ayaw talaga, lumalayo. Kaya, back to the surface muna tayo para makapahinga sa sunod na dive. At dito sa dive na to guys, eto, madilim na yung ilalim. Magsi 6:30 na kasi to. Hindi pa din nababawasan natin yung grupo ng unicorn. At nandito pa naman sila. Kaya nagtry ako dito nagpadilim talaga para mas ma-curious etong mga unicorn sa akin pag medyo madilim na yung ilalim. Kaya antayin ulit natin kung lalapit talaga. TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, lahat ating sisirin. Malawak na karagatan, lungkot mo'y papawiin. Makalipas ang 1 minuto guys, dito sa ilalim ng karagatan, eto, ayaw pa rin lumapit na itong mga unicorn. Paikot-ikot lang talaga dyan sa onhan ko. Buti na lang etong isa is bumilis yung galaw at lumapit kaagad. Kaya tinimingan ko talagang patamaan kaagad to. Buti na lang, tinamaan. Kaya eto na yung naging last na isda natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Nakahuli pa ako ng isang syumbar, talakitok na maliit. Pagkatapos din na ito, habang papunta na ako sa Pangpang. Ay, ang ilap. Pumipili pa ako ng malalaki. Maliit ka to. Maliit ka sa eto. 1 kilo lang. Ayaw lumaki itong malalaki. 6:30 na. Oh, thank you Lord. Okay pa rin. Nakahuli pa rin ng isa tayo. So ayun guys, gabi na ulit nakarating tayo dito sa bahay. Matumal, puro maliliit. Pero okay pa rin to. Yan, pang ulam. Nakaisa pa tayong malaking unicorn. Itong unicorn lang. Walang agos kanina kaya hindi ako pumunta sa malalim na area. Okay na rin ito. Malalaki. Parang parang night dive. Ito yung pauwi na ako. Kinuha ko na. Talakitok. So ito lang, okay na rin yan. Ito yung pinakamalaki. Sirahan. So bawin na lang tayo sa mga susunod na dive.
Makalipas ang 2 araw guys, balik ulit ako dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ako magdadive guys, sa nahulihan natin ng unicorn, yung gabi na yung nahuli ko yung unicorn, na ayaw lumapit. Baka sakali ngayong dive na ito is may mga isda nang magpapakita sa atin. Yung nagdive kasi tayo dito is walang nagpakitang malaking isda. Kuha lang tayo ng pang-ulam, yung mga malilit na huli natin, at yung nahuli natin is pang-ulam lang talaga, at yung malaki lang is yung unicorn lang din na gabi na talaga nagpakita. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go. At pagkarating ko dito sa spot guys, eto ang napansin ko. Yung mga dalagang bukid kasi is nandito lang sa mababaw na area, at minsan ko lang tumakita dito. At eto, nandito lang talaga yung mga dalagang bukid sa napakababaw na area. Pag ganitong nandito lang sila sa mababaw na area, may mga sign ito na tinitingnan ako. At tamang-tama pa na malakas yung agos. Sigurado ito na may nag-hunt dito talaga, kaya nandito sa mababaw na area. Pero dito sa unang dive natin is walang nagpakita. Kaya umangat muna ako. Habang nagpapahinga ako dito guys, preparing sa dive, eto, binapitan nga ako ng napakadaming salmon. Kaya pinili ko etong pinakamalapit. Hindi na ako pumili ng malaki. Yung pinakamalapit na lang yung pinili ko. Ayun, na spine shot naman. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. 1.2 kg on scale na salmon. Ayos na rin. 1.2, tapos benta natin ng 200 to is may 240 na tayo dito sa salmon na to. Wow! At pagkabalik ko nga dito sa ilalim guys, eto, nandito talaga yung mga dalagang bukid. Ang napapansin ko talaga dito sa mga dalagang bukid na ito is hindi mapakali. Paiba-iba ng direksyon, paiba-iba ng galaw. Ang problema lang is medyo malakas yung alon at yung agos din is malakas din. Madali tayong mapagod nito. Pero okay lang yan. At least nandito naman yung mga dalagang bukid sa mababaw na area lang. Akala ko nga dito is may palapit na sa aking malaking isda. Eto, biglang humawi kasi etong mga dalagang bukid. Nagantay-antay pa ako dito pero wala pa rin lumalapit na malaking isda. Siguro nandun sa malalim na area banda yung mga nag-hunt dito. Kaya umangat muna ako para makapahinga sa susunod natin na dive. At dahil naka-warm up na tayo dito guys, ready na tayo dito sa malalim na area mag-dive. Kondisyon na yung tenga natin at yung breath hold natin, okay na. Kaya nagpwesto na ako dito sa palagi kong pinapestuhan. Pagkapwesto ko dito, at eto, nabubulabog na naman yung mga dalagang bukid. Kaya ang ginawa ko dito is nag-granting para mas ma-attract yung mga malalaking isdang nakapalibot dito or yung nag-hunt dito sa dalagang bukid at paiba-iba talaga ng direksyon, hindi mapakala. Eto, may kaibigan pa akong lumapit sa akin, isang pawikan. At eto na nga guys, hindi pa nga tayo nakakatagal dito sa ilalim. Biglang humawi na naman etong mga dalagang bukid. Napansin ko agad, may palapit na sa ating isang bluefin na napakalaki. At pagkapana ako dito sa bluefin guys, may napansin ako dito napakalaking mamsa dito sa bandang kaliwa ko. Grabe, mas malaki sana sa bluefin pero okay na. At least nakahuli na tayo. Nag-focus na kasi ako dito sa bluefin, hindi na ako naglingon sa kaliwa ko kanina para may mahuli na tayo kaagad. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong hapong dive na ito. Ayos na rin to. Pag napansin ko agad sana yung mamsa, is yun sana yung titirahin ko. Mas malaki kasi.
4.5 kg on scale na bluefin trevally. Ayos na, ayos na. Thank you Lord. Sabi ko na nga ba, nandito kasi yung mga dalagang bukid sa mababaw na area. Sabi ko may naghunt talaga ito. Nakailang attempt tayo ng unos ng dive. Pagdating natin dito sa pwesto talaga, ayan, nagpakita nga. Thank you Lord. Napakalaking bluefin. Mga 5 kilo to. Pagkatapos kong ma-secure itong bluefin guys at malagay sa stringer, masama natin sa salmon, balik ulit tayo dito sa ilalim at ganoon pa rin yung activities ng mga bait. Pag nasa taas ako is nabubulabog talaga sila. Paiba-iba ng direction talaga, paiba-iba ng galaw sila. Kaya pagkapwesto ko dito is nag-granting kaagad ako. Baka nandito pa yung mamsa or may kasama pa itong bluefin natin na nahuli. A couple of seconds sa pag-aantay dito guys sa ilalim, eto nagsihawian na naman itong mga dalagang bukid. Bumilis yung galaw at eto nga napakalaking bluefin na naman. Kaso nga lang, hindi ako pinansin, dinedma ako. Hindi sumugod sa akin kaya ang ginawa ko dito is linapitan ko para ma-close yung gap pero nung paglapit ko is biglang lumayo naman. Kaya back to the surface muna tayo. At dito sa dive na to guys, etot medyo madilim na yung ilalim. Hindi na kasi nasundan yung bluefin. Nakailan dive pa naman ako pero wala talagang nagpakita. Nabulabog na siguro natin. Kaya imbis na umuwi na ako dito, is hanap na lang tayo ng mga pana ulit para pandagdag sa dalawang nahuli natin. At least okay na naman sana yung huli natin. Yung bluefin kasi is tumimbang yun ng 4.5 kg on scale. Yung salmon naman is 1.2. Kaya ayos na huli na. Pero medyo maaga pa kasi kaya kung anong lalapit dito sa dive na to is papanain na lang natin. Ito yung palagi nating nahuhuli pag night dive, itong orange spine unicorn. At dito sa pwestong ito guys, kung matatandaan nyo yung grupo ng unicorn, dito yon at medyo madilim na rin ito. Gawang hindi talaga lumalapit yung grupo. Buti na lang, may naiwan dito. Ayan sa unhan, paikot-ikot lang din. Kaya antayin natin kung lalapit talaga. Akala ko dito, dedire-diretso na sa akin, pero biglang lumiko na naman. Naglalaro lang etong unicorn na to. Mabilis yung galaw. At dito guys, paubos na yung hininga ko. Buti na lang, lumapit pa itong unicorn. Ang problema, napakataas yung aiming ko dito, kaya hindi na namaan. May corals kasing nakaharang dyan sa unhan ko pag aim ko. Kaya hindi tinamaan yung unicorn. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Ginabi na rin ako pag uwi sa bahay. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Ginabi na tayo. Nakatatlong piraso naman tayo. Ito. Ayan. Malaki yung bluefin. Ngayon lang ulit tayo nakahuli ng bluefin. Malimang oh. Mga 5 kilo siguro to. Sayang yung isa. Mas malaki sana dito yun. Hindi lumapit sa akin. Itatry ko sanang i-pull yung trigger. Pero malayo talaga. Baka mapulit lang at mamatay yung isda. Sayang lang din. So pag mga ganong sitwasyon is hindi ko na talaga tinitira. Gawang para mamuhay pa yung isda at baka makita pa natin yung susunod na mga dive doon. So eto, timbangin natin itong ano, malaki. Mga 5 kilo siguro to.
Ay, wala. Ano lang? 4.4. Ay, 4.5. 4.5 kilogram. Ayos na rin to. Times 200 is may 900 din dito sa Bluefin. Okay, nakita na yun. Ito, 1 kilo. Ito, pag binenta, ano, 1.2. May 1.2. 1,200. Ay, 100. 240. Ito, kinuha ko na tong ano. Yung surahan pa. Okay na rin. Malaki itong Bluefin. Kain talaga yung isa. Hindi nagpahuli. Pag nahuli sana yun, malayo kasi talaga. Ginapang ko pa pero wala na, hindi talaga. Hindi talaga ako pinansin. So okay na rin nakita to. 900. Eto pang ulam na lang to bukas. Sasabawan. So 4.4 times 200 is my 4.5. 900 din. Ayos na. So bawi na lang tayo sa mga susunod na dive. Okay na rin to. At least may mga huli sa bawat dive tayo. Shoutout nga pala kay Roy De La Pena, Tember Ibanez, Joel Albor, Saluyaw Family, Rocky Jande, Jarnel Rojo, Ricky Hernandez, Maximum Family, Michael Mejia, Lugin Gillian, Chad Summer, Cesar Ismama, Paring Katosok, Tata Ontoy, Santi Roldan, Dong Spiro, Charlie Larasi, Balma Ilap, Mark Mendoza, Bernal Dranas, Villamor Family, Madam Rosa Montero, Marina TV Adventurer, Romilio Family, Borja Onson Family, Fi Alberio, Ruel Suay Baguio, Richie Bislig, Jeff Mendoza, Renz Tyron, Romeo Alcones, Alcones Family, Ronnie Micarandayo, Aldrin Encio, Rini Alisin, Ani Rosal, Rosana Villahermosa, Alaw Family, The San Jose Family, Instituto Kawaling, Sergeant Roque, Jeffrey Firulino, Kayadong Family, Madronio Family, Joseph Janea, Cesar Orot, Luz Dapitanon, Dennis De La Cruz Family, Mabahin Family, Poki Consol, Glinre Lacatango, Helson Ortohan, Salvador Dihilio, Kuya Joms TV, Federic Tirado, Vina Montes, Bong Riano, J.R. Rodriguez, Edgar Hisona, Alan Tingala, Joel Ranas, Nick Sumagang, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Noel Grigo, Arnolfo Bulay, Pidi Labostro, Christopher Simon, Johnny Haisten, Kenneth John Robrico, Tyrene Breeze Baisa, Felix Lumagdang, sa Arinas Family, Florente Miranda, Elvera Miranda, Lore Abidal, Rumilio Family, Gimarlo Siranyas, Infinite Outro Quest, Aldrin Arellano, Anthony Antonio, Pabuloy Vlog TV, Shen Jimena Bagamasmad, Marlon Hamisola, Camiguin Island Spiro, Margie Chris, Francisca Di Maclid. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.